Nung uling vlog ko mga pards, nakita ko rin kung paano magkwenta ng regular bookings. Paano naman daw magkwenta ng pamasahe pagka may high demand ng booking or pooling booking ang nakuha natin. Ayon sa map namin ay 1 hour and 51 minutes ang ETA namin bago kami makarating sa drop-off location. ETA. Dati may nag-text sa akin mga pards, sabi niya, ETA mo. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, nasa Makati ako sir, pero hindi ko alam. Sabi niya, hindi sir, ETA sir, estimated time of arrival. Sabi niya ganun. Sabi ko, nagdahilan na lang ako. Hindi po sir, nakahinto po kami sa Makati sir. Nagme-merienda kami. Sabi ko, ang ETA namin, nasa 1 oras kalahati. Sabi ko, nagdahilan na lang ako, parang daw malata na hindi ko alam eh. Sabi ko, nagme-merienda pa kami. Nakahinto pa ako. Yung pala, hindi alam eh, no? Yung ETA. Kaya sa mga baguhan ha, kay malilito. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. January 12 ngayon, Tuesday, 2026. Alas 9 ng umaga, sakto mga pards, nag-aabang kami ng booking ni tatay ngayon. Ang si tatay, nagpupunas-punas ng sasakyan. Bali, matumal tayo ngayon mga pards. May booking, ito 3 piraso, 4 pala. Kaso ang pick up ang lalayo eh. Valenzuela, 7 km. Valenzuela, 13 km. Caloocan South, tapos 11 km. Ito, 5 km lang to. Sa Uyo to Taytay, 780, kaso 800 kg. Maraming binabato, kaso nalayo ng mga pick up. Wala rito sa lugar ko na malapit. Kaligayan, priority. Bahay Toro. Ito pwede na to, 800. Balikan nga lang. Leave disorder pa. Tanggalin na natin yan. Hindi natin makukuha yan. Nag-leave disorder eh. Wala, malalayo yung mga binabato mga parts. Siguro mga parts, mga 20 ng January, pataas ganun. Baka medyo lumakas na yung booking natin. Matumal yung panahon ngayon ng pagpasok ng January mga parts. After 30 minutes mga parts, nakakuha na kami ng first booking namin sa wakas. Time check tayo, 9:38 AM. First booking namin from Bagbag going to Diliman. Sa halagang 474. Ang layo ng pick-up location ay 4.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up tayo mga parts ng first booking. Kaya yung pick-up natin, granite. Bakit alalayan mo muna ba? Bali, 6 na granite. 2 ganyang kalaki. Tapos, 4 na maliit. Ayan na mga parts, yung first booking natin na pinick up. Picture natin. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 10 km. Alright, let's go! Diretso muna natin first booking mga birds. Delikado to eh, kasi marmol yung daladala natin. Pwedeng mabiyak to o mabasag. Medyo mahirap kumuha ng booking ngayon kasi naka-4 na leave disorder ako sa mga sinalihan kong booking. Gawa ng minauuna siguro sa akin. Kailangan kasi malapit sa'yo eh, para mauna ka sa booking. Siguro, pang-6 na ako. Kasi 5 lang yung pwede pumasok sa booking. Pag pang-6 ka, leave disorder ka na. Wala ka ng pagkakataon na makuha pa yung booking na yun. Kaya kinikik tayo, nilalabog siguro, ganun pang-6 tayo. Inabot nga kami ng kalating oras bago makakuha. Akala ko abutin pa kami ng 1 oras eh. Meron sana kanina eh, lumabas. Santa Monica going to Taytay, 1,080 yung pamasahe niya. Kaso, nag-join ako, nag-leave disorder ka agad. Daming nagunahan eh. 5 km yung layo sa akin. Siguro may mga mas malapit. Sila na yung mga naunang nag-join dun. Pagdating sa akin, nasa pang-6 na siguro ako. Kaya kinik ako, nilip disorder ako, nilalamog. Sayang, ganda sana yung pamasahe na yun eh. Tapos yung Taytay, medyo malakas doon kasi maraming papadeliver doon, yung mga telang na. Matumal ngayon sa amin, kaya pag may lumabas, nag-uunahan. Tignan natin mamayang tanghali kung medyo dadami na yung booking. Ngayong umaga, mahirap kumuha ng booking mga parts dito sa lugar namin, sa may Novaliches. May nag-comment kahapon sa akin kasi yung vlog ko, sabi ko, ganito yung tamang pagkwenta ng pamasahe nilalamog. Yung nakuha kong booking, tama naman yung pamasahe niya. Kaya napa-comment siya. Sabi niya, pero kahapon may lumabas na booking 300 kg. Manila to Manila. 154 pesos. Palagay ko, pards, sakto yung 154 pesos na yan. Kasi 300 kg lang siya. Ang base fare niyan ay 115 base fare niya. Tapos 20 pesos per kilometer. Kung 2 kilometer lang yun, kasi Manila to Manila, di 40 plus 115 na base fare. Nasa 155. Sakto lang. Kulang lang siya ng piso. Kasi
Kasi 300 kg lang naman yung booking niya. Itong nakuha namin ay 474 mga parts. 10 kilometer. Sa 10 kilometer, 200 pesos din. Yung 20 pesos per kilometer natin. I-plus mo yung 280, di 480. Kulang lang siya ng 6 pesos mga parts. Pwede na, sakto lang din. Hindi naman nalalayo sa tamang pamasahe niya. Yung regular na pamasahe nila, alam mo. Kulang lang siya ng 6 mga parts. Pero kulang pa rin. Pero 6 pesos lang. Consider nyo na okay na yun. Kaysa malaki yung kulang, 100. Mas mabigat yun. Kasi yung booking na to, wala naman siyang high demand eh. Baga, regular pair lang talaga. Ng aga-aga, traffic sa may Mindanao Avenue mga parts. Yung pagdedeliveran natin dyan sa may Timog Avenue. 10:47 AM mga parts. Dito na tayo sa may Mindanao Avenue C5, corner Congressional Avenue. Maluwag naman, dun lang kanina yung traffic sa may bandang U-turn. Yung pa U-turn ng NLEX, papuntang NLEX, tsaka Carino Highway mga parts. Drop off na tayo mga parts, first booking. Sir, may number ka ba ni TJ? Yung nilagay niya number, hindi pala siya magbabayad eh. Ha? Hindi daw siya magbabayad. Yung nag-book daw, si TJ. Ang problem, ha? TJ. Wala siyang number eh. Ito lang yung apps lang, hindi naman nag-reply. Sinachat ko. Sabi ko kay sir, yung nandito number, paki-send sa akin yung number. Kasi yan, hindi naman sinisend eh. Sir. Text ko pa number. Ano po sir? Ano po? I-text nyo? O sige sir, pakitext na lang po kagad ngayon kasi binababa na po nila yung ano eh. Yung kargada po. Apo sir, sige sir, ano na lang. Paki-send na lang po. Sige sir. Thank you sir, thank you. Send nyo na lang daw eh. Isang number na kasi nilagay. Yung number lang ni Victor ang nilagay. Yung number niya wala eh. Hindi niya nilagay. Kaya hindi siya matawagan eh. Hindi ko alam saan ko kukontakin eh. Yun ang mga parts. Binababa na yung marmol sa drop-off location. Picture natin mga parts. Tapos na. Time check, 12:36 PM. May nakuha na kaming second booking. From Diliman going to Makati sa halagang 523. Ang layo ng pickup location ay 1.3 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga parts, second booking. Pick up natin is scaffolding. Tsaka isang yero. Gandaan, ba masukat kayo ha? Bababa naman doon, boss. Meron na, sige. Ay, picture. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 kilometer. Alright, let's go! Nung yung vlog ko mga parts, nakita ko rin kung paano magkwenta ng regular booking. May nagtanong sa atin mga parts, paano naman daw magkwenta ng pamasahe pagka may high demand ng booking or pooling booking ang nakuha natin. Pagka high demand mga parts, dati 40 pesos ang dagdag eh. Ngayon, depende na lang sa layo ng booking. Ngayon, pagka dagsa yung booking, marami talaga. Mas tumataas pa yung high demand niya. Pero kung sakto lang yung yung booking, yung dagsa niya mga parts, konti lang yung dagdag na high demand niya. Kaya yung high demand na yun, nakadepende sa dagsa ng booking mga parts. Yung naman, yung pooling booking naman mga parts ay 30% more discount than regular booking. Ayun ang sabi ni Lalamove sa advertise niya. Ibig sabihin, 30% ang bawas sa regular na booking. Kasi pooling booking nga siya. Halimbawa, 1,000, magiging 700 na lang yung pamasahe niya. 30% discount eh. Ganun ang kwenta mga parts pagka pooling booking ang nakuha natin. Nandito na tayo mga parts sa may EDSA. Nasa may bridge tayo ng Boni Serrano. Patawid ng Krami to eh. Diyan sa may Antonio Arnaiz, Dasmariñas Village. Doon yung pagdideliveran natin. Traffic mga parts, yung papuntang Buendia, Ayala. Paglagpas mo lang ng Guadalupe Tulay, traffic na. Yung pagdideliveran namin, diyan nga sa may Dasmariñas Village. Ang tinuturo niyang dadaanan sa may Antonio Arnaiz, kakaliwa kami doon. Pero alam ko, may gate din sa may sa may bandang Chinroses. Pero subukan muna natin sa may Antonio Arnaiz, baka padaanin tayo eh. Baka pwede na dumaan yung mga delivery doon. Pag hindi, doon tayo sa may Chinroses. Wala tayong magagawa kundi dumiretso pa, bandang Chinroses. Alam ko, 3 yung gate nito eh. Meron sa may bandang Ayala mga parts, sa may McKinley Hills. Doon, pasok ka doon. Parang 3 gate nito. Kaso minsan nakakalito kasi. Kung saan ba talaga yung pinaka main gate ng mga delivery. Pero subukan ko muna sa may Antonio Arnaiz. Baka pwede naman. Saka tayo mag-Chinroses na lang. Oo nga pala mga parts. Rehabilitation pala ng EDSA ngayon. Kaya matraffic dito banda. Ginagawa. Na-espalto na yung bandang kaliwa eh. Bandang kanan na lang. Sa pwesto ko, kalahati lang yung naka-espalto. Isang gulong espaltado. Kabilang gulong hindi pa. Kinayod. Ito na tayo mga parts sa drop-off location natin. Sabi nung pinag-deliveran natin, bahay daw to ni Vicky Bello. Kaya siya, magbayar? 523. Picture ko na sir
Time check tayo, 2:52 PM. May nakuha na kaming pang third booking. From Makati going to Pasong Putik proper. Sa halagang 831. Ang layo ng pickup location ay 6.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ay, magandang hapon, ma'am. Lalamog, ma'am. Ma'am, ano bang papadeliver na to, ma'am? Solar panel. Ma'am, ba't may kaparas ng booking, ma'am? Apat. Sige ma'am, papunta na po ako ma'am sa may pick-up po. Kala ko na double booking lang. Okay, thank you po ma'am. Okay. Thank you ma'am. Solar panel daw yung pick-upin. Ang hirap kumuha ng booking mga parts, kaya kahit malayo, kinuha ko na. Tapos may lumabas kaparehas ko na booking. Kaparehas na kaparehas. Sinabi ko, ma'am, ba't may kaparehas po na lumabas? Tapos sabi niya, hindi. Marami talaga in order ko, 4 na sasakyan kasi hindi magkakasya. Kala ko kasi ma'am na double booking lang. Hindi daw, marami daw talagang yan sasakyan na kinuha niya kasi hindi raw kasya sa isang L300. Kaya papunta na kami sa may pick-up location mga parts. Dito na kayo mga parts sa may pick-up location namin ng third booking. Kaso diba sabi nga ni ma'am, 4 na sasakyan daw in order niya, pare-pares ng pupuntahan. Naunahan na ako. Ayun na yung pangalawa. Yung una, nandun na sa loob, kinakargahan na. Bali pangatlo kami. May isa pang darating mga parts pang-4 huli siya. Kaya iintayin namin. Kasi isa-isa lang kakargahan. Masikip yung nila pang isang sasakyan lang yung pwedeng pumarada sa loob. Bibili muna ako ng merienda sa labas. Anong oras na ba tayo? 3:30 na ng hapon mga parts. Tayo na mga parts. Turn na natin. Pangatlo tayo sa pili. Mag-vlog ako sir. Video ko lang sir habang kinakarga sir Ayun mga parts. Solar panel pick-up natin. Ayun mga parts. Nasakay na. 25 pieces na solar panel. Ayun mga parts. Pick-up natin. 25 pieces. Picturean natin. Yan. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 32 km. Alright, let's go! Tignan nyo yung langit mga birds. Nangungulimlim na naman. Parang ulan na naman to mamaya. May nag-comment sa akin, sabi niya, Pards, magmalayuan ka naman. Ano kasi mga Pards, pagka nagmalayuan ako, magiging problema natin dyan dahil matumal nga rin sa Metro Manila ngayon, lalo na sa probinsya. Makakuha man tayo ng booking papuntang probinsya, swerte na kung masabayan natin kasi nga matumal yung mga booking ngayon. Mahirap kumuha ng booking na pansasabay. Liban na lang kung nasa Manila ka, nasa Binondo ka, ganyan. Ang magiging problema natin, pagdating natin ng probinsya, kung makakachamba tayo ng pabalik, 50-50 tayo ngayon dyan. Kasi matumal nga ngayon sa mga probinsya. Pagka wala kang nakuwang pabalik, matatalo ka. Malamang pang commission lang yun, tsaka pang diesel. Makauwi ka man lang, baka sobrang liit na yung masasobra mo. Pero kung machichempo sa'yo, pagdating mo, nag-drop ka doon, biglang may lumabas na booking, nagpabook na malapit sa'yo, malamang ikaw makakuha nun. Pero kung medyo malayo-layo rin sa'yo, malamang marami kasi nag-aagawan doon, marami nag-aabang doon, baka maunahan ka din. Magiging problema mo nga doon, yung pabalik, kung makakuha ka agad. E paano kung kinabukasan ka pa? Di sayang din, magiging 2 araw ka na, naghintay ka doon ng booking. Parang ganun din, pagka inabot ka rin ng kinabukasan, parang 2 days na rin yun. Kung baga sa nagba-boundary ka, 2 boundary yung babayaran mo. Kaya hindi muna kami nagmamalayuan ni tatay. Dito nga lang, wala na kami kinikita Tsempuan lang, pagka malakas yung booking, kikita tayo. Pagka matumal talaga, mahirap. Kasi nga, gawa ng maraming driver sila alamog. Hindi lang naman ikaw yung nag-aabang. Alam bang sa'yo lagi mapupunta yung booking, ikaw lagi makakakuha, di ba? Ganun lang, tiyagaan lang talaga. Kahit sa mga nakakausap ko, mga pinag-pick-upan natin. Kanina nakasabay ko, ganun din daw siya. Hirap na hirap din daw siya kumuha ng booking. Lagi din daw nalilid disorder. Ang bibilis daw. Ma-click niya, nawawala agad. Ayun ang sabi niya. Mag-stay man, leave disorder ka naman. Dahil nauna na sa'yo yung 5 driver nakapasok na sa booking ngayon. Bago ka makapasok, wala na. Puno na. Ganito pagka matumal talaga. Wala tayong magagawa. Hihintay ka na lumakas yung booking nila Lamove bago tayo kumita ng maganda. Dito nga pala mga pards sa vlog ko, pagka naumpisahan namin ni tatay yan, nag-vlog kami. Kahit na wala kaming kinita, maliit lang kinita namin o sakto or malaki kinita namin, ipopost pa rin namin yan para alam nyo yung talagang kinikita namin. Pangit naman kasi kung puro lang malaking kita yung mga binablog ko, di ba? O pinopost ko, mahirap yung ganun kasi akala nyo ganun kadali, ganun kalaki yung kitaan dito, di ba? May mga araw talaga na masisilap ka. Depende na lang sa inyo kung magagawa nyo mag-double booking, magagawa nyo ng makakuha ng mabilisang booking, magagawa nyo ng makarami kayo sa isang araw. Ayos yun, kikita kayo ng maganda nun. Pero kung talagang matumal talaga yung lumalabas tapos nag-uunahan, mahirap talaga mga parts na kunin yung gusto nyo na kita. Halimbawa, ang gusto nyo
kitain sa isang araw, 2,000. Eh kaso matumal, mahirap kunin yun yung ganun. Habaan mo yung oras mo, mangyayari. Kung gusto mo talagang habulin yun, habaan mo yung oras mo. Mag 15 hours ka. Magiging problema mo lang, kinabukasan, sakit naman ang katawan na habutin mo. Parang ayaw mo na bumiyahe kinabukasan eh. Parang ayaw mo na lumabas. Ganun dito mga pards. Sanayan lang din pag nasanay na yung katawan mo sa laging masakit yung katawan mo. Kaya nga may commercial si Manny Pacquiao Alaksan eh. Gamitan mo na Alaksan para mawala yung sakit na katawan mo. O kaya ayan kumain ka ng Bounty Press hotdog. May chicken tapa. Kumain ka ng ganyan para lumakas yung katawan mo. Makabiyahe ka ulit bukas kilala mo. In-advertise pa no? Baka naman, Bounty Press. Para lumakas si tatay, padala mo ng chicken tapa. Ayan na mga pards, pumapatak-patak na yung ulan. Nandito kami ngayon sa may bagong Ilog Bridge. Ayan na, nagsisimula na umulan eh. Papatak-patak na ambon. 4:27 na ng hapon mga pards. Ayon sa map namin ay 1 hour and 51 minutes ang ETA namin bago kami makarating sa drop-off location. ETA. Dati may nag-text sa akin mga pards, sabi niya, ETA mo. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, nasa Makati ako sir, pero hindi ko alam. Sabi niya, hindi sir, ETA sir, estimated time of arrival. Sabi niya ganun. Sabi ko, nagdahilan na lang ako. Hindi po sir, nakahinto po kami sa Makati sir, nagme-merienda kami. Sabi ko, ang ETA namin, nasa 1 oras kalahati. Sabi ko, nagdahilan na lang ako, parang daw malata na hindi ko alam eh. Sabi ko, nagme-merienda pa kami, nakahinto pa ako. Yung pala, hindi alam no, yung ETA. Kaya sa mga baguhan kay malilito, pag sinabihan kayo ng client nyo na ETA nyo, ETA, ETA, ibig sabihin, estimated time of arrival. Ako, madilim na mga pards Paliwanagan ko yung camera ko, gamitin ko yung night mode. Yan, lumiwanag na mga pards, kahit pa paano. Natawa talaga ako pag si tatay kasama ko sa mga, sa mga building mga pards pagka umakyat kami. Ayaw papaiwan yan eh. Takot sa elevator to baka maligaw eh. Mamaya sa iba siya mapunta eh. Wala na mga pards, traffic na naman. Rush hour na naman kasi hapon. Bilis ng oras eh. Gusto agad oras natin. Yan na mga pards, tuluyang bumuhos na yung ulan. Naka-night mode ako kaya para maliwanag pero madilim ngayon. Taas ng ulan. Kaya hindi nyo nahalata na parang madilim eh. Maliwanag yung camera ko, naka-night mode pala to. Saktong alas 6 ng gabi mga pards. Nandito na kami sa may Regalado Highway. Malapit sa SM Fairview. Nasa 2 kilometro na lang yung drop-off location namin. Drop-off na tayo mga pards. Third booking natin. 6:19 ng hapon. Dapat kami rito. Yan, binababa na yung solar panel. Ilan na nakarating sir? Pangalawa pa lang kami? Wala pa isa. Wala pa. Sunod na yun, darating yun. Kasunod natin yan. Saan na galing sir? Sa C5, Taguig, sir. Traffic. Traffic kasi. Okay na mga pards. Sir, pa-picture lang ako, sir, Sige boss. Focus mo niya. Ayos na, sir. Bali natapos namin ng 6:30 yung pangatlong booking namin mga pards. Ang hirap kumuha ng booking ngayon. Yung second booking namin, inabot kami ng 1 oras bago kami nakakuha ng booking. Naubos yung oras natin kakabag ng booking kasi matumal ngayon mga pards. Pag may lumabas na booking na malapit sa'yo, nag-uunahan eh. Meron din pala mga nakapwesto malapit sa akin. Parang nila pag may isang pagkain dyan, tapos bilang pinagdambulan ganon, swerte na lang yung makakuha. Parang ganon ngayon. Ang hirap kumuha ng booking mga pards. Tapos at tatagal pa ng mga namin, drop-off location. First booking tsaka second booking, hindi malaman kung sino magbabayad eh. Pagka siningil mo yung drop-off, sasabihin dun sa may pick-up. Pag tinawagan mo yung pick-up, sabihin dun sa may nag-book. Pag tinawagan mo yung nag-book, sasabihin naman dun sa may drop-off. Bandang huli, si drop-off din ang magbabayad. Aabunuhan niya yung bayad. Construction kasi mga pards, nagtuturuan sila kung sino magbabayad, mag-aabono. Okay na yun, ibaba na yung mga items, nagiging problema sa pagbayad, ang tatagal magsibayad. Tapos, habang ka pa ng booking, napakatagal din, ganun din. Kaya wala, naubos yung oras natin. Kaya alas 6 medyo, nakatatlong booking lang kami. Kaya mahirap pa bumiyahe ngayon kasi konti pa ng booking mga pards. Ang daming binabato sa akin, 10 kilometer, 15 kilometer. Paano mo kukuhanin nun? Ang layo. Baka nangalahati ka pa lang sa papuntang pick-up, kinancel na eh. Nainip na yung customer. Wala, tiyaga muna tayo. Hintay-hintay tayo na lumakas yung booking ulit. Dahil kakatapos lang ng holiday, ganito talaga eh, pagka natapos yung holiday. Biglang kukunti yung mga booking. Bali, pauwi na kami mga pards ng bahay. Hindi ko na ako kwentahin. Baka nasa 800 lang or 700 lang kinita namin na malinis nito. Kaya uwi na kami. Bukas naman, bawi tayo. Abang-abang na lang tayo na medyo gumanda na yung booking ni Lalamove mga pards. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video ha. Maraming salamat!